Mas naging maingat ako pagdating sa part na yon. Kaya, ayun din siguro yung pinaka-ano. Tapos, wala, yung masaya lang. Yun lang yung pinaka-ano. Yung gagawin lang natin yung masaya. Pag-usapan natin yung masaya. Kung ano yung gawin mo, yun lang. Saka ano yun parang bawat isa dun sa Team Payaman, may kanya-kanyang skills yan. Like si Boss King, magaling yung mambuyo. Mambuyo yung parang mga pag sasabungin yung dalawa. Si Juni, Gatong. Si Juni Boy, magaling siya sa movements. So, inaanap namin yung strength ng bawat isa. Tapos, yun yung parang i-keep in mind, parang makikita mo na galaw nila dun sa buong vlog. Kung ano yung strength nila. Halimbawa, si Dudut, yung mga random na talino niya ni Dudut. Meron pag nagjo-joke sa yung mga witty jokes. Same with Borong, ganyan. So, ayun, ganun lang. Kung saan yung strength nila, dun lang sila nagpe-play. Kasi hindi mo na makikita si Borong na gumagawa siya ng something na movement Kasi hindi niya strength yun Si Juni Boy, ang makikita mo yung mga sayaw-sayaw niya gumaganon-ganon siya. Physical comedy, Physical comedy. So yun, over time, na-figure out din namin kung ano yung mga ganon namin. Ako, hindi ako magaling magpatawa. Pero magaling akong mag-direct, i-direction kung saan. Hindi ko alam alam ko kung saan ko dadalin kung ano yung current na nangyayari. Kung ano man yung chaos na nangyayari within this video, kaya kong pigilan and i-direct to sa kung anong sandalin. And then nagko-connect na sa utak mo, ano yung kwento nito. Hindi ko ma-explain pero Gets ko. sa mga content creator, baka... Hindi, tsaka kung ikaw ay nanonood ng Kong TV, alam mo kung ano yung tinutukoy niya. Gets mo kung ano yung sinasabi niya. Tama nga naman, ikaw yung taga-pihe, taga-drive, parang ganon. Oo. Nagigets ko. Taga-tawa lang ako doon actually noong 2020 hanggang ngayon. Taga-tawa lang naman ako sa mga katarantaduan nila Tapos banat-banat lang ako kapag may maisip ako Tama. Minsan nakakat pa yung mga sinasabi ko. Pero sarili kong vlog, kinakat ko yung sarili. Ba't yun yung sinabi ko doon? Pero eto, sabi mo, nung time, at least eto I feel like nag-a-apply to nung time na yon. Nung time na yon, would you say na like 90% ng vlogs nyo ay just i-roll nyo lang yung camera and kung ano na yung lumabas? Gaano karaming porsyento nito yung meron talagang strict planning? Kasi I feel like hindi sustainable yung ganong klaseng pagbablog. Sige, roll lang natin, tingnan natin kung ano yung mangyayari. At some point, kailangan nyo na rin magplano. Tama, ako tingin ko, anong masasabi mo doon? Wala talaga. Hanggang ngayon, ganun na style ko. Hanggang ngayon, ganun na style ko. Wala talaga. Wala talagang plano or anything na parang i-script mo, itatanim mo, iano mo. Wala talaga.